di siguro, maniguro. Ito, naghihintay tayo na magtatanong sa atin dahil alam mo naman, ako eksperto, di ba? Ako eksperto. Kaya tara, hintayin natin na magtatanong sa atin. Wala dito, wala dito. Tingnan natin. Ate! Ate! Ito. Pasensya na sa istorbo. Baka sakasakayang may tanong kayo. Paano po ba nakakatulong ang emergency fund? Kailangan po ba talaga yon? Emergency fund. Ano po pangalan nila? Asmin po. Ang tanong po ni Ate Yasmin, kailangan po ba talaga ng emergency fund at paano ba talaga makakatulong ba yon? Alam nyo, para magkaroon kayo, importante yan, kailangan may emergency fund ka. Pero para magkaroon ka ng emergency fund, kailangan mo ng mga pakulo. May suggestions ako sa ate ha. Emergency fundraising. O yun, para magkaroon ka ng emergency fund, kailangan mo magkaroon ng emergency fundraising. Anong fundraising? Anong fundraising? Pwede tayong magpa-fundraising na magbibenta ng ng mga internal organs. Yan. Oo, kailangan yun. Kidney ang mabenta ngayon. Kidney. Tapos pwede rin yung heart, mahal yan. Tapos yung lungs ha. O yung left lung kasi dapat isa lungs. Gets mo ba yun? Okay ba yung joke na yun? John? No, Alex. Ay, nako. To our Lodi's information, an emergency fund is important because it acts as a financial cushion when unexpected expenses arise. It helps you avoid going into debt when you face situations like medical emergencies, car repairs, or even job loss. Ideally, you should save at least 3 to 6 months worth of living expenses. OMSIM na OMSIM. This is John Henry Lulier, your money guru. And don't forget to like and share para laging updated on our Money Guru episodes. Tutok lang palagi, Money Guru, dito sa Money Guru.